Pagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 daily devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today is paano ginagamit ng Diyos kahit ang kasamaan para sa kabutihan. At mayroon tayong concept na yun, primary cause. The primary cause refers to God as divine, invisible, and ultimate cause behind everything that happens. This concept affirms God's sovereignty in all events. Nothing is random or outside His control. Though He often works through secondary causes like people, nature, or circumstances, God remains the one who directs all things according to His wise and holy will. This truth doesn't make us robots. It gives us confidence that history and our lives are not in the hands of chance, but in the hands of faithful God who work all things together for His glory and for God. At may kita natin to sa Genesis chapter 50 verse 20, you intended to harm me to accomplish what is now being done and saving of many lives. Sa Tagalog po, kayo'y nasagana sa masama laban sa akin, ngunit inilagay ang Diyos para sa kabutihan upang mangyari ang gaya sa araw na ito, upang mapanatili ang buhay ng napakaraming tao. Ngayon naman po, dadako na tayo sa teaching. First teaching, God is primary cause of all things. So, yung Panginoong Kristo daw po, siya po pala yung siya daw po yung primary cause ng lahat ng bagay na nandito sa mundo at yung nangyayari sa mundo. Ngayon naman po, sa second teaching na tayo, God does not play dice or a game of chance. So, yung Panginoon daw po, hindi po pala siya yung naglalaro na yung mga nangyayari sa buhay natin. Hindi po pala parang pinaglalaroan niya yung buhay natin. Lahat na nangyayari sa buhay natin, meron po siyang purpose. Sa third teaching na po tayo, God uses evil, suffering, even death for His purpose. Ay nasasabi dito na kahit yung mga kasalanan or yung paghihirap at even though yung kamatayan, lahat yun nangyayari dahil may purpose yung Panginoon sa buhay mo. Ngayon naman dadako na tayo sa ating application. First application, rest in God's control. Nothing happen outside His plan. So, palagi tayong magtitiwala sa plano ng Diyos kasi wala namang mangyayaring masama or hindi naman hayaan ng Diyos na mangyari mga bagay na yun kung wala kang matututunan. Sa second application natin, rely in God's wisdom. So, even when life feels uncertain, so palagi tayong kumapit sa salita ng Diyos, lalo-lalo na sa Biblia, kahit na yung buhay natin is napaka-miserable na kasi lahat ng nasusulat sa Biblia, lahat yun totoo. Sa third application natin, respond with worship. God is working all things for His glory. So, lagi lang natin siya papupurihan at sasampihin kasi lahat ng gawa ng Panginoon is nasa kabutihan. Dadako na tayo ngayon sa ating discussion. How does knowing that God uses evil, suffering, and even death to accomplish His purpose strengthen our faith? So, para sa akin, yung mga nangyayari sa buhay naman natin yun, bukod sa may purpose yun, yung mga bagay kasi tayong matututunan sa lahat ng bagay na yun, kahit na yung pagdaanan natin is yung napakahirap or sobrang hirap na pangyayari sa buhay natin, lalo-lalo na yung may mamamatayan tayo. May mga lessons tayong makukuha sa mga bagay na yun. Hindi naman mangyayari yun kung wala tayong lesson na makukuha. Sa alternative question na tayo. First, what have you learned from this devotion? So, natutunan ko sa devotion natin ngayon na natutunan ko po na lahat ng bagay is may purpose yun, Lord. Kahit nasa ultimo, kahirapan ka na mismo ng buhay mo, lahat yun may purpose ang God. Sa pangalawa po, how can you practically apply our devotion? So, may apply ko po siya sa sarili ko na iisipin ko sa lahat na nangyayari sa buhay natin. Kahit maliit pa yan na problema, lahat yon is may purpose yung God sa buhay natin. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.